Let us open our Bible on Psalms 58, verse 11. Praise the Lord. So that a man shall say, verily there is a reward for the righteous. Verily he is a God that judgeth in the earth. Ayan. Pag merong sinabing verily, ibig sabihin niyan, this is sure or certain or it is really true. No? So that a man shall say, verily there is a reward for the righteous. Ibig sabihin niyan, hindi magpakailan paman, mahuhulog sa walang kabuluhan pag ikaw ay nagsusumikap, sumunod sa ating Panginoong Hesukristo sa kanyang ihimplo na ay kanyang iniwan dito sa sanglibutang ito. Even Jesus Christ came in the New Testament, but still Jesus Christ was in the Old Testament. That is why Jesus said, before Abraham was, I am. He is the same yesterday, today, and forever. So itong Bible, Old and New Testament, we can see His righteousness. We can see His actions. We can see His decision making. So by these testimonies or examples of our living God, diyan natin matutunan ang kanyang righteousness. And let us follow what is His righteousness. Kung ano yung matuwid na kanyang ginawa, yun ang sundin natin. At ang sinabi dito, there is a reward. Pag sinabing there is a reward, you will never be doing it nonsense or without anything that will bring you. Hindi pwede natin sabihin na walang epekto ito, walang ihahatid sa buhay natin. No, there is a reward. Verily, He is a God that judgeth in the earth. So, ang Diyos, siya yung naghahatol sa bawat isa. He is the God that renders to everyone according to His works. No? So, ibig sabihin yan, lahat ng ating gawa dito sa sanglibutang ito, kahit isip, kahit salita, are being accounted by God. No? Accounted yan ng Diyos. Merong nag-contact sa akin kahapon, Pastor, meron tayong evangelistic service mamayang hapon. Sabi ko wala, kasi this is the final Sunday for the choir practice, kasi Friday na ang March 28. They have to prepare 7 songs to be rendered on March 28. Omitted mo na yung evangelistic. Sabi ko, naka-attend ka ba kaninang umaga? Sabi niya, hindi po, Pastor. We were late together with my husband from our works. Sabi ko, March 28, punta kayo. Sabi niya, yes, Pastor, pagsikapan namin. Sabi ko, saan ka pala ngayon? Nandito ako sa Samolco, sabi niya. Samolco ka? Opo, Pastor. Employed na ako dito sa Samolco. Sabi ko, anong department ka? Nandito ako sa accounting department. So accounting, ang gawa niyan, lahat ng mga clients who made transaction to that office, sila yung nag-a-account. Yan yung trabaho ng accounting. Kung sinong merong arrears, kung sinong maganda magbayad. So gumagawa yan sila ng accounting. And they put some remarks. Ganun ang Diyos. He is accounting all people of the world. Ina-account tayo lahat. Kaya judgeth. Meron siyang ginagawang remarks. Meron siyang ginagawang
tinatawag na judgment. Pag sinabing judgment, after making everything put into balance, gumagawa siya ng resulta. Kaya, verily there is a reward for the righteous. Verily He is God that judgeth in the earth. Kaya, pasalamat tayo sa Diyos na lagi niya tayong kino-comfort, lagi tayong ginaguide, lagi tayong nire-remind, lagi tayong ini-encourage na patuloy tayo gumawa ng righteousness through obedience, through the Holy Scripture or in the Word of God na mababasa natin at atin laging naririnig. So, gawin natin itong matibay sa buhay natin. Hindi lang susunod tayo sa banal na salita ng Diyos pag naka-chance, hindi po. Hindi by chance yan. Susunod tayo sa salita ng Diyos pag gaganahan, hindi yan pag-gana-gana. Susunod tayo sa salita ng Diyos pag napayapa yung paligid, hindi yan ganun. Susunod tayo sa salita ng Diyos, season or out of season. Because that is the sign that you are really serious in your doing, following God's righteousness through obedience sa Word of God. Tingnan mo yung pinopost sa Netherlands, pinopost sa Canada, pinopost sa iba-ibang bansa. Yung mga nagpapakita ng simpatiya kay Tatay Digong. Ang caption nilagay doon, rain or shine, they never stop. Because they are showing their sincerity of their support. Now, ganun din sa buhay natin. Kung magsunod tayo sa Word of God para maging righteous tayo, hindi kay gana-gana, hindi kay dahil sa magandang panahon. How about kung pasama ang panahon? Kaya nga, season or out of season. Magandang panahon, masamang panahon, tuloy-tuloy yung ating obedience, tuloy-tuloy yung ating faithfulness. Ano ba yung magandang panahon? Pinupuri ka ng tao, ina-appreciate ka ng tao, hinahangaan ka ng tao. Ano ba yung masamang panahon? Nilalait ka ng tao, sinasabihan ka ng masasakit na mga salita, pinupuna ka, chinichismis ka, sinisiraan ka, binabakbite ka. Yun ang masamang panahon. Kahit saan man doon, season or out of season, ipakita natin yung seriousness or sincerity natin that we are obedient to the Word of God. Hindi kay magsabi ka, pag ako napuno, di yun sila magmahay na ako, katilaw yun sila. Ibig sabihin yan, bumigay ka. From following the example of Jesus Christ because of the so-called persecution. Hindi yun. Season or out of season, be instant. Season or out of season, be sincere in obeying God's righteousness. Bakit? Basahin natin. Psalms 92 verse 15. Praise the Lord. To show that the Lord is upright, He is my rock, and there is no unrighteousness in Him. Ayan. Tingnan mo. Para ipakita na ang Panginoon ay matuwid, siya yung aking bato. Pag sinabing bato, that is, we could say, unsinkable. Hindi yan malunod. Pag sinabing bato, that is unshakable. So, ang pagsunod natin sa Kanya, ang paggawa natin ng righteousness through the obedience of the Word of God, hindi kay nakapatong sa buhangin. Pagdating ng out of season, ano ba yung out of season? Ulan, baha, malakas na hangin. These are the out of season kung tawagin. No, natumba ka, namove ka. Pero pag bato, He is our rock. Sinabi dito, say to the righteous, to show that the Lord is upright. He is my rock, and there is no unrighteousness in Him. Siya yung rock natin.
Siya yung katatagan natin, season or out of season, sumusunod tayo sa kanyang mga kautusan. At sinabi dito, there is no unrighteousness in Him. Hindi mo siya kayang kumbinsihin ng anumang maliit na masama na gagawin natin. Hindi mo kaya siyang kumbinsihin to give any consent to you na gagawa ka ng masama. Hindi. There is no unrighteousness in Him. So, you cannot convince Him in any negative way or action. So, sumunod tayo ng buong puso. Alam natin walang unrighteousness sa Kanya. Hindi tayo niya talaga papanigan. Hindi niya talaga tayo. Tingnan mo si Judas Iscariot, ni-remind na ni Jesus Christ. Mismo during the Last Supper ng ating Panginoong Hesukristo, observing the Passover, nandyan na sa harapan ni Lord Jesus. Sabi ni Lord Jesus Christ, the Son of Man will go to what is written for Him. But woe unto him who betrayed Him. It is good for that person not have been born. Sumagot pa naman si Judas Iscariot. Is it I, Lord? Ako ba yun, Panginoon? But when in fact, he betrayed already Jesus. Tumanggap na siya. Na-betray na niya. Kailan? Nung panahon sa Garden of Gethsemane. You remember that? Sa ambang nauna. The Last Supper o yung prayer nila sa Garden of Gethsemane. Doon pa lang sa Garden of Gethsemane, he was arrested because of the betrayal of Judas Iscariot. Is it I, Lord? Tingnan mo. Aside na ni-remind siya ng ating Panginoong Diyos, aside na pinamuka ng Diyos sa kanya na kawawa ka kung gagawin, kung sino man taong gagawa nito. Aside, he is already identified by our Lord Jesus Christ. Hindi pa siya nag-acknowledge, hindi pa siya nagsisi, hindi. Hintay pa niya na masentensyahan si Jesus sa kanyang crucifixion, sa kanyang kamatayan. Doon pa siya nagising. Sinauli niya doon, hindi tinanggap. Too late na. Naghang siya. Wala. Kawawa siya. Walang nag-spare sa kanya. Kaya pag gagawa tayo ng masama, hindi tayo nagsisi, hindi ka i-spare ng Diyos. Hindi ka pipigilan ng Diyos para hindi mapunta sa kapahamakan. Walang magpigil sa iyo. Because in Him there is no unrighteousness. Praise the Lord. O dyan tayo maging careful. Dyan tayo maging sincere, serious sa ating buhay na ipinapakita natin sa Kanyang presensya. Talagang kakainin at kakainin mo talaga pag ano yung ginawa mo sa harapan ng Diyos. Basahin natin. Isaiah chapter 3 verse 10. Praise the Lord. Say ye to the righteous that it shall be well with him, for they shall eat the fruit of their doings. Yan. Sabihin ninyo sa mga matuwid na ikabubuti sa Kanya na dahil siya'y kakain sa bunga ng Kanyang mga gawa. You see? You can never say, oy, bakit ikaw pinagpala ng Diyos, kami hindi? Kinain niya lang yung mga gawa niyang mabuti at righteous sa harapan ng Diyos. Can you blame Him? Katulad ni Cain at saka ni, sino isa? Esau. Kinapuutan ni Cain si Esau because his offering was accepted by God and his own offering was rejected. Abel pala, sorry, Abel. Cain and Abel. What's the fault of Abel na inaccept yung kanyang offering? No. Ginawa niya lang what is appropriate, what is
good and what is pleasing in the eyes of God. Kasi ang ginawa niya na offering, it is classified. First class, selected, quality. So, yung pinakita niya sa Diyos, it is a symbol of respect, a symbol of reverence, a symbol of fear, a symbol of worship, a symbol of treating God the highest treatment. Samantalang si Cain, he just took some of the plants of his garden without any classification. Basta kumuha lang siya ng mga bunga sa kanyang mga tanim, inoper niya. Para ka lang namigay dyan sa kapitbahay. Para ka lang namigay dyan sa mga ordinaryong tao. Hindi mo siya tinrato, the King of Kings and the Lord of Lords. So gano'n din sa buhay natin. If we obey God, do it seriously. Praise the Lord. If you obey God, do it with reverence. Talagang mitakot ka sa Kanya. Do it with tremble and godly fear. Pag ginawa mo yan, kakainin mo yung bunga ng iyong mga gawa. God will accept you. Praise the Lord. Into His kingdom, and God will bless you. Kaya never natin isipin that you can convince God to any unrighteousness. No, He cannot. Hindi niya talaga. Kaya hindi niya inaccept ang offering ni Cain. Kaya, mag-ingat tayong lahat. Ma-compare natin yung obedient tsaka disobedient. Basahin natin. Romans 6:21 hanggang 22. Praise the Lord. What fruit had ye then in those things whereof you are now ashamed? For the end of those things is death. But now, being made free from sin and become servants to God, ye have your fruit unto holiness, and the end everlasting life. Yan. Noon, ang mga gawa natin na mga kalukuhan, bisyo, mga kasamaan, hinahihiya na natin ngayon. We are ashamed of it at this point, at this time. Because nagawa natin yon out of our innocency. Sapagkat ang dulo noon, alam na natin, is death. But now, praise the Lord, being made free from sin. Hindi na tayo manggagawa ng kasalanan dahil kinahiya na nga natin yun at this point, at this time, because alam natin the end of that is death. But now, being made free from sin, became servants to God. Ye have your fruit unto holiness, and the end, everlasting life. Tingnan mo, makita natin what is the comparison of our end kung hindi tayo umalis sa ating lahat ng mga kalukuhan na atin ang kinahihiya ngayon. Patungo tayo sa kamatayan. Kung hindi tayo niliwanagan ng Diyos at natuto tayong sumunod sa Kanya at naging righteous tayo sa Kanyang presensya, na ang dulo nito ay buhay na walang hanggan, then do it seriously. Do it sincerely. Huwag mo na yang pakawalan sa buhay mo. Praise the Lord. Minsan, pagpakinggan natin ang mga istorya ng ibang tao na hindi pa naliwanagan, istorya ng mga tao na wala pang kamuhang-muhang sa katotohanan, sometimes we cannot blame these people. But we have to give them warnings. Bigyan natin sila ng mga warnings. Kasi pag hindi sila nagbagong buhay, tuloy yung kapahamakan na kanilang patutunguhan. Katulad ba sa buhay natin? Kung hindi tayo nagpa-correct, hindi tayo nagpa-rebuke, hindi tayo nagbagong buhay, di ba tuloy yung kapahamakan natin? Don't tell me God will spare you in the judgment day. No. Tingnan mo yun si Jesus nagsabi, many on that day will say unto me, Lord, Lord.
But I will say to them, I do not know you, you workers of iniquity. Depart from me. Because in him there is no unrighteousness. You cannot convince him to any unrighteousness. Kaya gusto ng ating Panginoong Hesus Kristo, manindigan tayo, patuloy tayo, hawakan natin ng mahigpit till death. Huwag tayong makinig sa mga istorya dyan sa labas. Ano yung mga istorya nila? Yung mga taong hindi pa naliwanagan, o kaya sinabihan na sila ng Word of God, wala silang pake dahil sa pride nila, nagmamatigasan yung puso nila. May mga ganun eh. Basahin natin. Anong pananalita nila? Malachi 3:14. Praise the Lord. Ye have said, it is vain to serve God, and what profit is it that we have kept his ordinance, and that we have walked mournfully before the Lord of hosts? Yan ang kanilang statement. Walang kabuluhan. Walang kabuluhan maglingkod sa Diyos. Walang profit sa pag-keep ng kanyang mga ordinance. Bakit kayo lumalakad na mga malulungkot sa harapan ng Panginoong Diyos? Yung kanilang tingin sa mga sincere and serious, malungkot daw. No. Malungkot sa tingin nila, but inwardly there is peace. Malungkot sa tingin nila, but inwardly there is joy. Joy that the world cannot give or afford. Hindi nila alam yun. They are so judgmental of what they can see outwardly. No. So, wag nating pakinggan yan. Kaya may mga tao talagang ganun, sabihin ko po sa inyo. When in fact, if we are going to read the Bible, marami. In the days of Moses, ang daming nag-despise sa covenant, sa pangako ng Diyos. Ang daming nagsalita ng mga salita which the heart of Moses was bleeding. And that caused Moses to high blood. Kaya tayo nandito ngayon sa reality ng mundo. Huwag ka high blood. Praise the Lord. Commit it unto the Lord. You are not God that can do for their change. We are not the God. We are not God to change men's lives. Even God himself can do nothing if you do not humble, if you do not repent, if you do not turn away. He cannot do anything for your salvation. Tayo pa kaya? Aakuin natin yan? Hindi. Kaya, just give the word of God. Just make an example for them to be followed. Mayroon talaga yan. May mga titigas talaga. Basahin natin yan. Romans 2:5. Praise the Lord. But after thy hardness and impenitent heart, treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Oh, di ba? Bahagi pala ng katuwiran ng kahatulan ng Diyos to eject the so-called unrepentant heart, the so-called wickedness of men that never humbled themselves. That is part of His righteousness to judge them to their condemnation. Because in Him there is no unrighteousness. Pero meron talaga, makikita natin. Nag-istoryahan kami doon sa kaibigan ko na si June Datuin. Sabi daw ng mga matatanda, sa isa ka bulig nga lubi, di gyud mawad-an og buang. Naagi buang niya na. Ang iyang gina-refer sa tanang mag-igsuon, naagyoy isa dinha. Kabadlungon. Di gid pwede mawala. Mao ni iyang giistorya. Ngayon ang mundong ito, napakaraming ayaw mag-humble, ayaw maniwala. Nandyan yung impenitent heart. So is it good for them kung ipatuloy nila yan? Hindi po. Hindi. Kasi you are treasurers up.
in the judgment day, wrath to come. Kahit ang Diyos cannot spare you, hindi ka na niya maligtas. Kaya sa buhay natin, season or out of season, be obedient. Praise the Lord. Patuloy lang. At pray lang natin yung mga tao habang buhay pa sila. Never give up your hope. Never give up your prayer for them. Kasi mahihinto lang yan. Pagpatay na sila, wala na tayong magawa dyan. Sila na ang tatanggap sa kanilang pinakita na behavior. Panahon na atin silang pinipray, panahon atin silang ina-advisean. Sila na ang managot. Wala na tayong magawa. Even God Himself. Basahin pa natin. Psalms 9:16. Praise the Lord. The Lord is known by the judgment which He executeth. The wicked is snared in the work of his own hands. Yan. Una, sino yung na-snare sa kanyang sariling kabrightan, sariling katusuan? Di ba si Lucifer? Na-snared siya sa kanyang gawa ng kanyang invention, gawa ng kanyang pagmamataas sa sarili niya. Gawa ng nag-a-against siya sa kanyang creator. Lagpak siya, hulog siya. Don't tell me walang tao sa mundong ito. Don't tell me na may tao sa sanglibutang ito whom God never created. Hindi pwede. Hindi ka maging tao dito except God created you. Why? Sige. Mabuhay ka ba kung di ka bigyan ng Spirit of God? Who gave that? Di ba God? So walang tao dito na hindi nilalang ng Diyos. Kaya pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Kinising niya tayo before the time of judgment or before sa ating kamatayan. So, be strong in the Lord. Praise the Lord. At ang mga anak ng Diyos, the blessedness, nandyan na sa inyo, nandyan na sa righteous person. Huwag mo na yung pakawalan. But rather celebrate, but rather be happy, be joyful, and be proud of it. Pag malaki natin ang kabaguhan ng buhay. Baliktad, no? Yung dati nating gawa na masama, kinahihiya na natin, of course. Pero ngayon, let us open it to the people of the world. Let us be proud of it. Na makita sa atin yung bagong buhay, yung righteousness, yung kaligtasan. Hindi kayo mapunta ka lang dyan sa publiko para ka ng piso na nabasa na kinahihiya mo yung righteousness. No! Stand before them and show the way of God. Basahin natin. Psalm 67 verse 4. Praise the Lord. O let the nations be glad and sing for joy, for thou shalt judge the people righteously and govern the nations upon earth. Yan. Lahat ng mga bansa, pasayahin sila at paawitin sila ng kagalakan sapagkat siya naghahatol sa mga tao righteously at siya ay namamahala sa lahat ng mga bansa sa mundong ito. You see? Kaya, there is God who is accounting all of us. Praise the Lord. Kaya nung sabi sa akin ng ating kapatid na nasa Samulco siya, accounting department siya, na-imagine ko agad yung trabaho niya. Na-imagine ko, napipicture ko na yung work niya. Nag-a-account siya sa mga kliyente, nag-a-account siya sa mga nagbabayad, nag-a-account siya sa hindi bumabayad, nag-a-account siya. Ganun ang Diyos. We are accounted before God. Basa pa, Psalms 33:18. Praise the Lord. Behold, the eye of the Lord is upon them that fear Him, upon them that hope in His mercy. Ayan. Hindi umaalis ang mata ng Diyos doon sa may takot sa Kanya. And remember who is the one who is looking at you 24 hours a day, 7 days a week. It is the God of the universe.
Super yung kanyang maibigay sa atin na protection. Super na maibigay niya sa atin na reward. Super na maibigay niya sa atin na privilege. This is not the eye of anyone, just human being. But this is the eye of the living God who created the universe. Imagine that His eye will be upon you always. Praise the Lord. Kanino niya yan tinutuon? Doon sa may takot sa Kanya. Doon na sa mga tao na hindi ka-afford gagawa ng masama. Yung mga tao na hindi maka-afford na maglapastangan sa Kanyang tuntunin. Yung mga tao na hindi kayang lapastanganin ang kautusan ng Diyos. Dahil may takot siya sa Diyos, doon ang mata ng Diyos. And upon them that hope in His mercy. Alam mo tayo, hindi tayo nag-aapura. Hindi tayo nagmamadali. Alam mo yung tao na nag-asa lang ng mercy, humihintay yan. Kaya tayo na nag-hope for His mercy, we are willing to wait. We are willing to wait. Praise the Lord. Alala ko yung permero naming parsonage dyan sa Matina. Tagal yun. Na hindi na floringan. Matagal hindi na fix yung aming kusina. Matagal hindi na fix yung aming mga bintana. Nung merong malaking nag-tight sa amin dahil nakakontrata siya ng malaki-laki, pagtapos ng project, malaki yung ganansya niya, so malaki din yung tights niya. Ayun, napatiles namin, napabintanaan namin. Praise the Lord, hintay tayo. We are hoping for His mercy. But the eye of God is upon them. Praise the Lord. Kaya, lahat, doon tayo maghintay sa Panginoon. Last verse, Psalms 96, verse 13. Praise the Lord. Before the Lord, for he cometh to judge the earth. He shall judge the world with righteousness and the people with his truth. Yan. Yan ang pinaka-accurate na action na gagawin ng Diyos para tayo na mga anak ng Diyos na umiibig sa Kanyang righteousness. That is the most awaited time for everyone who are righteous, who are obedient, because alam nila, hindi maging in vain ang kanilang mga gawa. It can never be. You can say it na there will be time of reckoning or recognition. Tingnan mo sa iparalan, merong recognition day to recognize those students who made their best at their school. O ganun din sa buhay natin, there will be a reckoning, there will be a recognition day para yung mga nakita ng Diyos who made their best to Him, parangalan sila. There is a reward for them. Kaya, salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. So that a man shall say, verily there is a reward for the righteous. Verily He is a God that judgeth in the earth. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah. Let us